Layer to layer na pakain natin, ha. Hindi pa sila ganun ka-aggressive. Kasi apat na ang egg. Pero so ayan, tingnan nyo naman yung asola. Ibig sabihin healthy. Ay, magandang buhay. Naku, sorry. Na-busy si Papa. Ano na, kumusta na kayo? May pagkain naman. Ano na ba talaga ang balita dito sa ating mga ducks na ito? Ayan na po sila. Ang gaganda na pala. So parang ayun, babae, kitang-kita na, oh, babae. Ito lalaki. So parang dalawang lalaki, apat na babae. Ang galing din ng pagkakasexy ng tropa. Oo. Ayan. Itong nasa nakalikod na tong maitim na to, ano to, cross po ito na Indo na free. Nung ito kasi 5K po itong gray na to. Ayan. Ayan. Meron pa akong parating na ipaparis dyan. Dark naman ang kulay. Gusto kong iparis po dyan. Ang ganda kasi ng, tingnan mo naman yung leg niya, ang ganda. Ito babae, kitang-kita naman ang ganda. Ito lalaki na. So dalawa nga ang lalaki. Dalawa ang lalaki. Laced. Tingnan natin yan. Malayo pa. Malayo pa sa katotohanan ng itsura. Hindi pa natin gaanong masilayan ba. Nako, usong-uso yung nagpo-post ngayon. Mga ka-farmer, nagpo-post po ngayon na namamatayan sila. Yung isang post halos dami pang mangga na huhulog ah. Halos ubos yung kanyang bibi. Yun na, sinasabi ko. Hindi po ako nagmamagaling. Experience ko po yan. Ito, pabubulukin na natin tong papakain natin sa bibi. Experience ko po yan na talagang yan po ay kailangan magbakuna talaga. Yan talaga. Ito muna tayo sa alapati natin na ilang piraso. Okay na. So ayan, balik tayo sa topic. Marami po kasi ang akala nila napakatibay ng bibi. Sasabihin nila, ang tibay yan, wala yang arte sa pagkain, kahit ano pwede mong ipakain, at wala yang matibay sa sakit. Yun po yung maling paniniwala. Ang bibi po magkakasakit din, lalong lalo na po sa ang na-experience ko talaga dyan, yung sisiw talaga kailangan mong bakunahan. B1B1 yan ha. Pag nagtanong po kayo, bakuna B1B1, yun po ay binabakuna sa mga sisiw, manok at mga birds. Yan, bibi yan. Kasi sasabihin ko po sa inyo, pag kayo'y tinamaan ng sakit, ay talaga naman wipe out yan, ubos. May matira man dalawa, ilang piraso lang, the rest ubos po yan. Nako, hindi na nakabalik yung ating yung dalawa, oh, na andon pa din. Ayan. Ayan na tayo. Uy, hen and ano, ito mag-isang may-ari niyan. Kinuha na natin. Crazy duck. Crazy duck. Baka may lumabas din pong ganito doon sa mga ano natin, mga sisiw natin, yung mga maliit natin na yun. Exciting din kasi pag bibili ka ng sisiw, parang ano ba, paanohin natin yan ha. Hulihin na lang natin mamaya yung dalawa na yan. Lumot na. Masaya naman tayo sa ganitong buhay. Lalo na hindi naman na tayo gaano alam yan. Pagka ito naman po kasi ay nag boom, ika nga naparami na natin.
May market to kasi pwede unang-una pwede tayo magbenta ng mga sisiw. Kaya pwede nating babaan ng konti ang presyo, di ba? Ganun na lang. Ang Indonesian duck. Marami naman po magkaka-interest sigurado pag nakita natin kung gaano kagaganda. How come nagkaganon ang kanyang balahibo? Para kang ano ikaw lang ganyan boy. Ba't ganyan? Babae yan, dalawang yan eh. Babae yan. Ganda ng mata nila oh. Batang bata pa. Yung barako na yan Yan yung bago natin bili. Ayan na ba si Milencio? Saan ba? Nalilito na ako sa dalawa, magkamukha. Ito si Milencio. Ayun yung binili ko. Ayun. Gagawan ko ng mga singsing yan. Meron na akong notebook. Yala yung binili kong notebook nung una. Nakita ko sinusulatan na ni Bebe ng mga furniture namin. Sabi ko pang bibi ko yan. Visit ka, sabi niya bibi lang, mayroon pang notebook. Siyempre may listahan tayo. Para pag nagbenta ako ng mga ducklings, may record yung mga bibi natin. Para hindi naman mag-inbreeding. Yun ang purpose nun eh. So may mga kulay po yan. Mga singsing may kulay. Para at least pagka mga lumabas naman, ito yung anak nila. Ganino galing. Para at least may record tayo na hindi mag-inbreeding ba. Yun ang pinaka-iingatan natin. Ganda oh. Beautiful. Ganda. Halos ito bronze no. Ayun metallic nga. Tama. Ito metallic din. Ang ganda oh. Lalaki. Ang lalaki nyo. May dalawang gonggong na yan no. Tawid. Kikiyaw. Andiyan si Kiyaw. Lapit mo na makita anak mo. Yung nga lang, isa na lang. Lapit mo nang makita. At ewan ko lang kung babalik pa sa akin pag nakita ka. Anong oras na ba? Isang oras pa tayo bago magsundo. Tamang tama. Isa pa tayong kapag vlog pa tayo ng konti. Yan lang. Yan lang na hindi na ako makakagalaw. Siyempre yung furniture natin nakatali na tayo sa furnitures. Medyo maganda naman po ang pagsalubong dahil actually kulang pa po kami marami po kaming pending pa. Pero hindi naman nagmamadali yung mga nag-order. Pinakita sa akin ni Bebe yung mga listahan niya. Hindi ko okay naman. Nga lang, malapit na po tayong mangkat ng kahoy. Kaya hinihintay ko na lang yung aking fireman. Yung permit natin. Pero ongoing na, naandun na sa munisipyo eh. Yung fireman medyo natagalan na. Kailangan daw kasi ng approval. Site. Maliit lang naman yan eh. Ano ang problema. So, ayun. Basta na yung ating mga manok. Masalubong na sa akin oh. Porgahin ko na kaya. Porgahin na natin. Sigurado marami na itlog dyan. Kami 3 na. Oh, dami ng kumakakak. Kakak. Rambo naman lalagyan niya ng tubig lagi. Ayan. Ano kaya itlog? Layer to layer na pakain natin ha. Hindi pa sila ganun ka-aggressive. Kasi 3. Tayo ng itlog. 4 na. 4 na ang egg. Pero wala, palimliman kaya natin. Total isa pa lang ang nangingitlog. Kaya natin, palimliman na lang natin. Pwede naman. Sabi ko nga gusto kong bumili ng ng mga lalaki. Gusto kong bumili ng mga lalaki.
para pangkatay ba, para meron tayong makakatay. Labas. Doon. Ay, ingot. Ay. Talaga nakabalik yung ating ibon ah. Shell na sa Kaohsiung, Taiwan. Ang sarap panoorin sa totoo lang. Share ko lang po sa inyo. Darag chicken. Shoutout pala kay Sir Boyet Sunog Kilay. Marami daw siyang manok. Sabi ko kasi actually maraming mas malalaki na chicken, di ba? Maraming breed eh. Kung meat ang habol natin, marami po talagang mas malalaki like the Parawakan, Basilan. Malalaki talaga. Pero ito po ang catch diyan. Kasi tayo, for business po kasi ang habol ko na darag talaga. Kaya ba ito? Kaya po kaya ang natin is purong darag po talaga ang hinanap ko. Kita nyo naman pare-parehas po ay tsura halos, no? Kaiba man ng konti sa kulay ng, pero yan na po yun. Yan na po yung mga pure darag na nasasabi natin. Ang market po kasi pagka puro, mas mabilis ibenta, mas kumbaga sa mga nag-aalaga, ang hinahanap po is puro. Pag nag-cross na kayo, doon na parang chapsoy na ang labas, na hindi mo na masabi kung ano ang lahi. Pang personal, pang katay, walang problema. Pero kasi ibebenta natin to ng from 2 months old siguro, pwede na natin i-alok. 2 months, 3 months, mga ganon, no? Tapos tryo, mga ganon ba? Pwede tayo magbenta. Tapos at the end, mga ganito kalalaki, pangkatay na. Ayan, oh. Yan yung mga ganyan size, mga nasa mga 5 to 6 months yan. Yan na po yung mga kakatayin natin. Mga ganyan ha, mga lalaki, karamihan dyan lalaki. Pero naglakihan na po compare doon sa last time natin na unang dating nila. Mga naglakihan na sila, kaya nga sabi ko malapit na po tayo makaharvest ng marami-raming itlog eh. Konting kembot pa eh. Oh. Di ba? Konting kembot pa. Kuha tayo ng azola. Total marami na rin naman. Pwede tayong kumuha. Pakuha sana ako ng Carabao manure ngayon eh. Kaya lang si Kongkong inutusan ni Papa yan eh. Inutos siya. Pinalinis niya muna yung aming future workshop sa may ilalim ng mangga. At mukhang next week baka mag-ano na po muna kami. Ayusin po muna namin yung flooring. Tapos yung yung bubong nun. Azola. Buti na lang wala pang ulan. Pero sa Batangas daw maulan na. Pero ano na po yan, kapal na oh. Kapalan. Nakikita niyo po, patong-patong na sila. Ayan oh, hindi natin gagalawin. Ganyan ang itsura nung na. So ibig sabihin, nagmultiply na sila. Kalaban lang natin dito. Ayun, wisit. Itlog yung palaka. Ayan oh. Ay, dami itlog. Yan o. Daming itlog yan. Itlog po ng palaka yun, yung parang foam. Dapat tinatanggal niya yun para hindi matuloy. Pero madami na pong butete. Dami oh. So ayan, tingnan niya naman yung azola. Ibig sabihin healthy. Pag nag brown po yan, malamang sa malamang kulang na sa nutrients o sunog sa araw. Ganun yun, nasusunog ng araw, sobrang init. Pero dahil marami naman po tayong dyan. Ang maganda sa azola, talagang
Mabaliktad sila. Pwede na to. Ano lang naman eh. Pero kahit ganito lang po ilagay ninyo sa isang, bilis dumami pag maganda yung tubig. Right. Tamang sikat ng araw, morning sun, mga hanggang alas 10, gustong gusto po nila yan. Wag na yung tanghaling tapat. Tapos yung temperature ng tubig, napaka importante. Try natin tong ibigay sa kanila, unti-unti nila ubos din yan. So ito yung mga kailangan sa pag-aalaga ng bibi tsaka manok, yung balance ng kanilang diet talaga. May feeds ka, may greens. Yung mga insekto naman po nakukuha na nila yan dyan, gilid-gilid dyan, meron yan, maliliit. Maganda kung may black soldier fly sana. Tapos kung meron pang mga banana ganda sana. Oh, tikman nyo to. Tingnan natin kung ayaw nila yung green dyan. Nasanay na yan, sasalubong na yan. Ay, wag na nating lalo na natin sa feeds. Gusto pa nila. Papaya nga, gustong gusto. Balikan na lang natin to pagka mamayang hapon. Gaganda na ng katawan nila. Wala na pong halak. Ay, thankful tayo, wala nang halak. Talagang sa init nakanganga sila, pero wala ka nang maririnig na wala na. So okay na. Meron silang ayan, yung ginagawa ko sa tubig. Bitmin Pro, wala pa tayo dito. Baka bibili din ako ng isa para mabait ito akin pala. Uy, ikaw parang may sakit ka pa. Gahanap ako ng lalaki, kaya lang meron naman tayong mabibilhan yung malapit dito. Ang problema, may halak-halak na naman yun, kaya mabilis naman ang gamutin. Kita nyo naman, nakuha na natin yung gamot. Kaya lang, ito bata pa. Yun na yung full ganyan ang kulay ng darag talaga na ito bata, binatilyo. Pag medyo mais dark pa po siya, yan mga bata pa. Ito kasi ang hari-hari ngayon medyo may edad na yan yan ang hari. Kumuha ko ng may edad kasi nga kailangan na natin ng lalahi. Alam ko 5 yan Nililigaw na kasi. Sarap panoorin. Ay nako. Thank you talaga. Ito na naman ang ating mga manok. Incubator pala. Ayan, ang susunod natin. Lalambing ko na naman kay Bebe yan. Gastos na naman. Incubator. Saan ko kaya ilalagay? Bala ko doon sa may kasi pinakamalapit na doon sa may dito sa may laundry. Kasi ang incubator po para kang yan, titingnan mo yan sa gabi, checkin mo yung temperature bago ka matulog, at paggising mo checkin mo uli, ganun po yun. Hindi yun hayaan mo lang, di ba? Chine-check po yun, may tubig, may di ba, para mabilis natin ma-monitor din.
tayo na ipil-ipil. Ayan, tingnan nyo, inubos nila. Hindi tayo magsabit ng ipil-ipil dito. Mas magandang ipil-ipil din kasi para sa kanilang bulate. Mapait kasi yan kontrol ang bulate. Pa tayo nakakapagpurga. Pwede na rin tayo magpurga. Oras na ba? Ayan. Yan. May pamurga na yan. Medyo tinapahan ko na para kahit konti lang ang mainom nila Napaka-importante niyan purga. Para makakapag-produce tayo na mas magandang itlog. Ang maganda, hindi na sila masyadong mailap. Lapit na tayo. Okay na. Balikan natin mamaya. Dito pala isang tricycle na Rusi ba? Palitan natin ng ilaw kasi expire na yung talagang ang is ilang pero naka naman po 1,500 hours lang talaga. Ayan ano na yan, wala na. May kuryente. Wala nang water. Ang bilis po lumaki, grabe. Ang bilis nilang lumaki talaga. Ay. Kain tayo. Etong isa ayaw nang umulis, lumipad dito lumipad uli. Sabi, ang ganda na talaga nila. Ako naman ay natutuwa, excited syempre sa magiging kulay nito. Ay, kaiilap. Barako to, kitang kita mo na. Ayun yung bird natin. Wala pa akong balita kay Bibiero Si Bibiero po kasi nagpa-reserve ako sa kanya, hindi ko lang alam kung magkano. Pa-reserve ako na ipaparis ko dito para sigurado tayo na ganyan din ang lalabas. Ngayon pag ganyan din ang napalabas natin, diyan lang po pag makakabenta tayo. Bawi na. Ika nga, bawi na. Hi, so ayan po, maraming salamat at magandang buhay.